Akala ng ina na nasaktan lang niya ang inahing manok na bigay ng matalik na kaibigan. Pero sa huli, nalaman niyang ang namatay ay ang sarili niyang anak na babae. Mas lalong nakakagulat, ayon sa footage ng CCTV. Siya mismo ang nanakit sa anak niya, at sa huli ay inaresto siya dahil sa pagpatay, at dinala sa ospital ng mga baliw. Hindi niya maintindihan, paano naging anak niya ang manok na iyon. Hindi matanggap ang katotohanan, sinubukan niyang magpakamatay para to-abusin ng kasalanan. Marahil, ipinagkaloob sa kanya ng langit ang isa pang pagkakataon para alamin ang katotohanan. At siya ay muling nabuhay. Sa mismong araw na mamamatay ang anak niya, nang makita ang inahing manok na bigay ng kaibigan. Naalala niya na iyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng anak, para baguhin ang tadhana ng anak, dahilan niyang ayaw pumatay ng hayop, kaya ipinabalik niya ito sa kaibigan. Ngunit pinalo siya ng asawa dahil nabalian ng binti ang anak sa aksidente. Bilang isang ina, hindi mo ba kayang lutuin kahit man ng sabaw ng manok para sa anak mo? Pati ang anak nila ay nagpilit na gusto niyang uminom ng sabaw ng manok. Si Linlin ay nasa yugto ng pagiging suwail. Matagal nang hindi maganda ang samahan namin. Pero ngayon, siya pa mismo ang humiling na matikman ng sabaw kong niluto. Hindi pa man siya nakakabawi sa gulat. Hinayla siya ng matalik na kaibigan papunta sa kusina. Sa nakaraang buhay, sa kwarto ng ospital. Malinaw na nakuha sa CCTV ang eksenang sinaktan ko si Linlin. Pero ang totoo, isang inahing manok lang ang sinaktan ko. Paano naging pananakit sa anak ang resulta? Pero para makasigurado, nagdesisyon siyang huwag pugutan agad ang manok. Baka nga may koneksyon nito kay Linlin. Kaya't dahan-dahan niyang hiniwa sa leeg. Linlin, hayaan mong tingnan ko. Ang sakit, sobrang sakit. Ano bang nangyayari dito? Bakit ka biglang napasigaw? Natisod lang ako at natama ng kaliwang hita, kaya hindi ko napigilan ang sigaw. Pagkarinig sa sagot ng anak, inisip ng babae na baka siya lang ang nag-isip ng sobra. Biglang, pinilit siya ng kaibigan na gumawa ng sabaw ng manok, at sinabing ang inahing manok ay matibay, kaya dapat tusukin pa ng ilang beses. Ngunit hindi inaasahan. Tumakbo palabas ang asawa mula sa kusina, at sinabing nawawala ang manok. Naalala niya na may problema ang manok, kaya't nawala ito sa tamang oras. Ngunit nang siya'y muling lumingon, laking gulat niyang biglang nawala rin ang anak niyang si Linlin. Linlin, may nakakita ba sa inyo kay Linlin? Nandito pa kanina. Bakit bigla lang nawala? Nawala ang manok, kasabay ring nawala ang anak na babae. Ano bang nangyayari dito? Para hanapin ang anak niya, nalibot ng babae ang buong ospital, pero hindi niya ito matagpuan. Ang totoo ay may sugat ang binti ng anak niya. Hindi ito makakalayo, kaya isinisin niya ang lahat sa matalik na kaibigan. Kung hindi dahil sa manok na binigay nito, hindi biglang mawawala ang anak niya. Kaya tinanong niya ito, anong problema ba meron sa manok na yon? Pero laking gulat niya, nang lumapit ang asawa at sabihing nahanap na ang manok, nang muli siyang tumingin sa itaas. Nakita niyang nasa kwarto lang pala ang anak niya. Linlin, saan ka ba kanina? Nandito lang po ako, mama. Mama, hindi naman talaga umalis si Linlin sa kwarto. Gat lang ikaw itong biglang nagtakbo palabas, at sumisigaw ng pangalan niya. Nataranta tuloy si Linlin, pero naniniwala pa rin ang babae na imposible yon. Dahil mismong nakita niyang biglang nawala ang anak niya. Naalala niya na sa nakaraang buhay, nang lahat ay nagsimula rin sa manok na yon. Naalala niyang kiyang dahil sa manok na yon sa nakaraang buhay, ay naging mamamatay tao siya. Kaya ginamit niyang dahilan ng takot sa pagpatay, upang hilingin sa asawa na patayin ng manok para sa kanya. Sige na, samahan mo si Linlin. Ako na ang bahala sa manok. Hindi niya inasahan na agad itong pumayag. Nang makita niyang lumayo na ang dalawa, agad siyang tumawag sa isang pribadong detective. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik ang babae sa silid ng ospital. Tinanong niya kung saan nagpunta ang anak, pero ang sagot ng bata, nagtatago lang daw siya para maglaro ng taguan kasama ang ina. Ngunit nagduda ang babae, dahil walang pwedeng pagtaguan sa kwarto. Napaisip siya kung nagsisinungaling ang anak. Samantala, nagsimulang patayin ng asawa ang manok sa kusina. Mukhang wala talagang koneksyon si Linlin sa manok na yon. Pinatay na ni Chenjin ang manok, pero si Linlin ay buo at ligtas pa rin. Ngayon, ligtas na ang anak ko. Sa pagkakataong ito, hindi na mauulit ang trahedya. Pagkalipas ng 10 minuto, bitbit ng asawa ang patay na manok, at sinabing lutuin agad para gawing sabaw. Siya naman ay pumunta sa front desk upang kunin ang x-ray ng anak, ngunit ang resulta, sa ikalawang pagkakataon ng buhay niya, hindi siya maaaring magkamali kahit kaunti, kaya ikinandado niya ang pinto mula sa loob ng silid. Basta walang pumasok, hindi mamamatay ang anak niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina, at niluto ang inihandog na inahing manok ng kaibigan. Nang makita niyang walang ibang tao sa tabi ng kama ng anak, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Pero nang matapos ang sabaw ng manok, at tinangkay niyang gisingin ng anak para painumin, napansin niyang walang kahit anong reaksyon ang bata. Linlin. Sa oras na iyon, pumasok din ang asawa at ang matalik na kaibigan sa silid. Nang makita nilang patay ang anak, sinampal siya agad ng asawa. Dahil bago siya umalis, silang dalawa lang ng anak ang nasa silid. Kaya tiyak na ang may sala ay ang asawa. Naalala ng babae na sa nakaraang buhay. Ganito rin ang nangyari, agad siyang pinaratangan ng dalawa. Nagsimula siyang magduda, na ang lahat ng ito ay pakana ng asawa at kaibigan. Pero hindi niya maunawaan kung paano nila ito nagawa. Manok, Linlin, CCTV. Anong paraan ang ginamit nila? Para gawing perpekto ang lahat, biglang kinuha ng asawa ang CCTV ng ospital. At malinaw sa video na siya ang huling may kasama sa bata, agad na dumating ang mga awtoridad sa pinangyarihan.
Matapos ang pagsusuri, lumabas na ang oras ng pagkamatay, ay nasa loob ng 1 oras. At sa loob ng oras na iyon, silang dalawa lang ng anak ang nasa silid. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya bilang salarin. Pero sa puntong iyon, nagduda ang babae, na baka hindi iyon ang kanyang anak. Humiling siya ng autopsy para sa anak, ngunit laking gulat niya nang lumabas ang resulta, na ang bangkay ay tunay ngang sa anak niya, at ang DNA sa kanyang mga daliri, ay tugma rin sa anak niya. Pagkarinig nito, hindi makapaniwala ang babae, na talagang wala na ang anak niya. Ang dugo sa kutsilyo, ay eksaktong tumugma sa dugo sa kanyang kamay. Dahil may sapat na ebidensya, siya ang idiniklarang salarin. Biglang nakita ng babae ang asawa at matalik na kaibigan, na may mukhang tagumpay, at doon siya napagtanto, na ang pagkamatay ng anak niya ay may kinalaman sa dalawa. Siguradong may detalye siyang hindi napansin, kaya nagsimula siyang tumingin sa buong silid. Napansin niyang puro central aircon ang itaas. Wala namang lugar na pwedeng pagtaguan. Bigla niyang naalala ang manikang may pulang tali na regalo ng kaibigan. Matapos mawala at muling lumitaw ang anak niya, nasa kamay na ng anak ang pulang tali. Dagdag pa, pilit siyang inaakusahan ng asawa bilang salarin. Bigla niyang naramdaman na nahanap na niya ang katotohanan. At sa sandaling iyon, nagpadala pa ng 3 mensahe ang pribadong investigador. Dahil sa lahat ng palatandaan, sa wakas, natuklasan na niya ang totoong dahilan ng pagkamatay ng anak niya. Nandito ang katotohanan.